Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Isang taong nananabik higit pa sa matamis na halik. Ang nilalarawan nitong ating awit, nais niya sundin ang mga bigay na tuntunin ng nag-iisa niyang Panginoon, wala nang iba pa siyang iibigin. Kaya't binanggit niya laman ng kalooban, buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpapalain. Para sa kanya, ang kautusan ng may kapal ay ang kanyang tanging lakas tulad ng tinapay, na sa kanya ay nagbibigay buhay. Isang pagkaing masagana, pinupuno siya ng sigla. Ang kanyang mga mata nakatuon sa Diyos tuwina. Mga banal na tuntunin sa kanya ay tila ba pagkain. Pumupuno sa kanyang mga kakailanganin, bumubusog sa kanyang damdamin. Sa Ebanghelyo ni San Mateo at San Lucas ay gayon din. Itong mga salita ng Salmo ay narinig din natin. Ang tagpong noong si Kristo ay tuksuhin ng masama sa ilang. Matapos mag-ayuno ng 40 araw at gabi, doon ang diablo sa kanya'y sumisinghal. Kung anak ka ng Diyos, ang mga batong ito ay gawin mong tinapay. Ngunit sumagot si Jesus, ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos na buhay. Kaya naman sa atin ngayong pagninilay, tila ba nagtatanong kung saan tayo kumukuha ng buhay? Sa kaloobang walang laman, ano ang ating inilalagay? Sa kaluluwang gutom, ano ang lunas na iniaalay? Sa espiritong lugmok, ano ang magbibigay ng kulay? Ang mundo ay may sagot, may panukala, tulad ng pagkakamit ng mga bagay na makalupa. O kaya naman, pangalan ay matanyag o mailathala ang pagkatao sa madla. Minsan kayamanan, pinaparami para punuan ang mga hungkag na alaala. O kaya naman mga pagdiriwang na maghahain ng mga halakhak ng huwad na saya. Ngunit gayon pa rin, matapos ang magdamag kung saan sa ligaya ang sarili ay piliting lunurin. Paggising sa umaga, nangangalit pa rin ang mga ngipin. Ngiting nasa labi, anino pa rin ng dilim. Baka sa mukha, kapunuang hindi kayang abutin. Katotohanang tinatakasan, hindi naman nalalayuan. Pinamanhid na katauhan, ayun pa rin at sugatan. Ibig sabihin ay walang nangyari sa iba't ibang uri ng makamundong pagpupunyagi, upang ang buhay na imbi ay malayuan, makatakbo sa tunay na kalagayan ng sarili. Ayaw mang harapin, magbabalik pa rin. Mga tinatakasang suliranin, tignan at nandyan pa rin. Kakulangan sa buhay, hindi maaaring ihimlay. Mulit-muling bumabangon, hinaharap ang taong sa pagbabalat kayo ay gumon. Ipikit man ang mga mata, limutin man ang tadhana. Hindi ganap na pag-iral, sumisigaw, tila ba isang tanikala. Ginagapos ang tao, sa kalangkutay pinatutungo ang kanyang ulo. Buhay na naisa ng takasan, kumahabol saan man ang kanyang takbuhan. Ang kasulatan ay may katugunan sa malalim na gutom ng tao at kanyang kakulangan. Ang ipangpupuno ay hindi tinapay, na tungo ay kabulukan, kung hindi ang pagkaing mula sa kalangitan. Sabi ni Kristo, ako ang tinapay ng buhay, pagkaing bumaba mula sa langit na magbibigay buhay. Nagaanyayang siya ay ating kainin upang kaligtasan ay tamuhin. Siya rin ang totoong inumin, ang dugo niyang ibinubo para sa atin, upang kaibuturan ng ating uhaw ay ampatin. Pinatawad tayo at inilabas sa dilim. Atin na ngayong tanggapin na kailanman kaganapan sa sariling mga lakas ay hindi natin kayang abutin.
Ngayon atin nang sambitin, si Hesukristo ang kailangan natin. Tinapay at alak naging kanyang katawan at dugong dumanak, upang tayo ay ahunin sa pagkapahamak. Maging bahagi niya tayo at tayo'y manahan sa kanyang puso. Ito ang napangyayari kung siya ay pananaligan ng buong buo. Totoong tayo ay mga tao lamang. Ngunit dahil kay Kristo, tayo ay naging mga mamamayan ng kalangitan. Hangarin sana habang naglalakbay dito sa daigdigan, mga salita niyang pagkain na buhay na walang hanggan noong tayo ay kanyang handugan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.